Pa tayo mga kabombo ng mga karagdagan report, alamin natin ang sitwasyon o itong nakalipas na magdamag ay nanatili kasi sa Philippine National Police Detention Facility dyan sa Custodial Center. Itong si Assistant District Engineer Bryce Hernandez na nagbunyag ho dun sa pangalan ng ilang senador at yung limpak-limpak na pera na kanyang bahagi ng presentation. Alamin natin ang update mula kay Bombo Bea Pinisa. Lipat na at kasalukuyang nasa ilalim na ng kustudiya ng Philippine National Police si dating Bulacan District Assistant Engineer Bryce Hernandez matapos sa personal na hilingin nito na mailipat sa naturang pasilidad. Sa isang panayam binigyan linaw ni Senate Sergeant at Arms Retired General Mau Aplasca na ang paglilipat naman ng kustudiya ni Hernandez ay isang personal na request at siya namang agad na inaprubahan ng Senate Blue Ribbon Committee maging ng Senate President. Bagamat nasa ilalim ng kustudiya ng pambansang pulisya si Hernandez, kailangan pa rin dumaan sa Senado ang mga request at imbitasyon bilang sila pa rin ang primary detaining authority. Temporarily, the personnel from Sergeant at Arms will be relieved of the duty. But since we are the primary detaining authority, all invitations or anything about his detention will be cleared first with the Senate, particularly the Blue Ribbon Committee. This is actually based on the request of Mr. Bryce Hernandez during the hearing at the House of Representatives today, which is also approved by the Blue Ribbon and the Senate President. Kasunod nito, tinalakay naman ni Aplasca ang mga house rules sa custodial facility na dapat anya ay sundin. Gaya na lamang ng visiting hours nito, si Hernandez ay dapat lamang tumanggap ng bisita mula Martes hanggang Biyernes, mula 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ng hapon, habang sa weekends naman, aring tumanggap ng bisita si Hernandez mula 8:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Kapag naman ipinatawag si Hernandez sa Senado maging sa Kamara para dumalo sa mga pagdinig, kinumpirma ni Aplasca na ang Senado pa rin ang mga ngasiwa sa mga ganitong imbitasyon at mismo maghahatid sa kanya sa mga hearing na ito. During the briefing of the head of the detention facility, meron lang silang mga house rules, like for example, visiting hours. Visitors for Bryce will be allowed from Tuesday to Friday from 1 p.m. to 5 p.m. and on weekends from 8 to 5 p.m. Pagka papatawag po ng Senado, kami po ang magsusundo sa kanya. At all invitations, of course, will be coursed through the Senate Blue Ribbon Committee and also to be approved by the Senate President. Samantala, kinumpirma naman ni Aplasca na walang nakikitang banta ang Senado sa buhay ni Hernandez o maging sa iba pang mga iniimbestigahan ng Kongreso. Yan muna ang mga updates mula dito sa Campo Crame. Ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.